Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Of course, ang ating producer, Ms. Drisel Nanyong, and sa ating master control, si Milo Junela sa Wirecast si Hero. Kami po ay inyo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube channel, gayon din po sa inyong mga browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din po kami sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Pero syempre hindi yung magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Masusundan at mapapakinggan nyo po ang mga programa natin 24 hours a day sa pamamagitan ng ating live audio streaming. I-download nyo lamang sa inyong mga cellphone, Android man yan or iPhone, ang ating PBS PBS eBox radio receiver app. Yan. So kahit saan kayo, basta meron kayong cellphone, meron kayong data, may internet, masusubaybayan po ninyo ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Marami tayong pag-uusapan ngayong araw ito as usual, at ito'y unang-una tatalakayin natin dito yung yung latest na figures mula sa ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na yung kanilang mga OFW remittances. Kasi pumalo na po sa $2.7 billion. $2.7 billion nitong buwan ng Mayo. Nitong nakaraang buwan ng Mayo, ang OFW remittances natin mula sa ating mga overseas Filipino workers. Gaano kahalaga ito sa nararanasan natin ngayon na financial challenges dahil po sa mga geopolitical conflicts na nangyayari sa labas ng ating bansa. Maging sa inflation natin dito sa loob ng bansa at iba pang mga hamong pinansyal na kinakaharap po ng ating ekonomiya. Okay. Pero pag-uusapan din ho natin, alam nyo ba na may mga figures na lumabas na ang hindi lang OFW remittances ang nagiging source ngayon ng foreign currencies ng bansa. Nagpapakita rin po ng sigla at mukhang itong mga nakalipas na taon mas mataas pa ang naitala. Ang naitala na foreign currencies na pumasok. Pero hindi lang OFWs, kundi yung tinatawag na BPO. Yan, yung business process outsourcing natin. There's one time na na-overtaken niya ang ating mga OFW remittances bilang isa sa may tuturing na growth engine, property demand. Yan. So titingnan natin ang contrast na ito sa pagitan ng OFW remittances at yung mga BPO foreign remittances na nanggagaling naman sa BPO pagdating sa growth engine ng property demand. So para pag-usapan natin yan later on, so tabayan nyo, mamaya makakausap din natin ang ating broadcast journalist, veteran broadcast journalist all the way from New York, USA. Muli natin makakasama sa ating programa si Mr. Michael Cohen. Ayan. So kasi makakausapin naman natin sa kamusta sa US, lalong-lalo na patuloy ang pinaigting na kampanya ulit ng Estados Unidos laban dito sa Iran. Okay? At nakakaapekto ba ito sa presyo rin ng kanilang produktong petrolyo sa Estados Unidos? At ano ba ang pulso dito ni Mr. Michael Cohen, lalo na sa ating mga kapwa Filipino living and working abroad, especially in USA, especially sa New York. So alamin po natin lahat yan sa ating kabuuan ng programa ngayong araw na ito. Pero sa puntong ito, nasa linya na po natin ng komunikasyon
ang ating RCBC Chief Economist, walang iba kundi si Mr. Michael Ricaport. Sir Mike, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po. Thank you, Sir Mike, again for indulging our program. Batay po sa pinakahuling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 2.71 billion US dollars ang remittances mula sa ating mga OFWs mula noong Mayo. So, ito pong 2.71 billion pesos nung month of May, Sir Mike, is this higher or lower compared to other periods ng kung pag-uusapan natin ay OFW remittances? Yung volume po, Sir Ray, that's just, medyo bumagal to the slowest in about a year, no? Exactly a year ago, no? May 2025, no? Kasi, pero although nag-grow pa rin po siya, Sir Ray, 2% year on year. Steady naman po yung growth, no? Kahit naman ng panahon ng pandemic, Sir Ray, hindi naman hindi naman siya basta-basta nag-decline or kumbaga yung negative growth. Hindi naman po natin nakita yung contraction ng pandemic kasi parang may element of resilience that's contrary to what ng pandemic, ang dami nagsasabi baka mag-negative growth daw, hindi naman po nangyari yun, no? Kumbaga patuloy resilient pa rin, no? Yung OFW remittances natin kasi gawa nga na matagal na kasi sumasalba sa bansa natin yan for many years and even decades, no? Saving grace yan ang bansa natin and that's about $40 billion per year. Tapos ano yan, we're the fourth largest in the world sa remittances after Okay, alright. India, Mexico and China. Kaya ayun yung kaya nga po yung ambag ng remittances na yan. Kasi from abroad yan nakita ng mga kababayan natin, inuwi dito, no? Ayun yun, kaya nga tayo nakagraduate to upper middle income country status dahil po, isa po yan sa kadahilanan, no? Kasi alam mo, parang yun nandun yung resiliency ng mga Pilipino. So may paraan sila. So makahanap silang hanap buhay, whether dito or abroad, gagawin nila yun, no? Alright. So talagang at least nanatili pa rin naman yung growth, pero usually ang range naman yan, Sir Ray, 2 to 3% So bakit po medyo we have to look at other things. Bakit yung mga dollar earner nakinabang po sila kasi Alright. malapit po sa record na yung dollar peso Okay. 61.60 levels, no? Kaya umakyat na po yung dollar ng mga 7%. Magmula ng gera for more than 4 months. Kaya dagdag yan, yung pag nagpapapalit yung mga kababayan natin, mas marami. Kaya nga parang gawa nga na malaki yung palitan. Even for more than 4 years, Sir Ray, mula nung Russia-Ukraine war. That started February 2022. 51 lang po yung palitan nun. So may 10 piso na po yung nadagdag. That's more than 20% na dagdag pagka nagpapalit sila. Yeah, true. It's better than better than purely peso sila, no? Mas malaki yung dagdag na napapalit nila. Kaya iyan po yung isa sa mga kadahilanan din, Sir Ray, na medyo yung growth single digit siya na 2 to 3% Yeah. kasi Pero yung nag-offset Sir din Mike, Sir Mike, sorry to butt in, pero yung single digit na yan, may kinalaman ba dyan yung global economic situation ngayon, yung conflict, or it can be attributed to something else? nandun din po yun, Sir Ray. Dahil syempre nagkaroon ng disruption early this year, yung kasagsagan ng gera, di ba? Syempre nabawasan din yung kabuhayan sa Middle East. Yung turismo doon, yung pagkalatang yung business and economic environment sa Middle East kasi nung nagigera yung kasagsagan ng gera, yung Iran, 'di ba, nung nag-retaliate siya sa US at sa Israel, pati yung mga kapitbahay niya, mga Middle Eastern countries, sa damay and for a time may mga na-stranded pa mga turista doon, meron din mga na-stranded na OFW, pati po yung deployment na delay. Kaya bumagal po talaga, Sir Ray, yung growth. Yung deployment, yes, medyo nabawasan. Although nag-normalize na rin, may normalcy na rin Pero recently, no? can we see it pick up kasi Mayo pa naman to, no? Sir Mike, itong figure na to. Can we see it pick up on June and July? Kasi of course, yung June kasi start ng pasukan sa mga eskwelahan. Alam naman natin marami tayong mga OFWs na pinag-aaral dito sa Pilipinas, and that requires of course financial assistance from the OFWs through remittances. Can we see increase
o pagtaas itong buwan ng June or July? True, Sir Ray, kasi yung nag-peak yan Christmas, 'di ba? Tapos nagtawid yung bagong taon, ay medyo ano muna yun, may lean months kumbaga. O ngayon magpi-pick up na naman kasi actually yung April, May, meron na ring seasonal increase na remittances diyan, yung pag Holy Week kasi isa sa pinakamalaking actually that's the biggest holiday after the Christmas holidays, eh. Mhm. So, nagbabiyahe yung mga kababayan natin, marami ring umuwi sa probinsya, marami rin nagbabalik bayan to spend the holidays here during the Holy Week, yung mga piyesta. Tapos and true, yes, pagka yung new school year compulsory yan, 'no? Lalo na 'pag lumabas na yung June na data kasi May pa lang Mhm. po yung latest natin. Karamihan naman ng yung sa government school nagsimula June 8 yung bagong school year, pero yung ibang private school siyempre yun yung mga may tuition, eh, sa government Mhm. school. Mhm. Siyempre may gastusin din naman 'no, pero yung mga school related opening, mga uniporme, mga school supply, mga bag, et cetera, sapatos, so Mhm. yung ano naman sa private school, yung tuition yun malaking bayaran yon. Yung mga nagpaparal sa private school, karamihan dun nagsimula pa lang. Meron na meron na rin nagsimula sa June, pero marami pa rin yung nagta-transition Mhm. na Mhm. July, August yung dating pinanggalingan. Meron pa rin pong gano'n. Kaya yung flow niyan, mag-uutay-utay yung pagpapadala para pambayad ng tuition. May seasonal increase, sir, eh. Makakatulong din yun sa pag-pick up ng growth. Mhm. Then, okay, ano na naman po yun? Siguro yung susunod doon, pagka yung next semester na, mga around November, no? Mhm. Tapos syempre yung Kapaskuhan na yun, yung pagdating na ng Disyembre kasi talagang marami talagang padala pagka ano for Christmas related spending, eh. Ayun po talaga yung seasonal peak kahit nga yung record high na nakita natin. Itong Disyembre lang po yun, itong December. No, Alright. kahit may challenges sa well, nakita naman natin last year yung higher tariff si Trump. Tapos yung ngayon, gera naman ngayon, 'di ba? Na uh, early this year, yung war on Iran and Middle East. Yung parehong factors na yon, last year and this year, nagpabagal yun ng world economy. Alright. So, Pero medyo nagpabagal din yun ng remittances po, Sir okay. Ray. So, pero wala bang factor dito yung exchange rate ng peso to the US dollar? Kasi malakas na malakas ang palitan ng dollar laban sa US ngayon. I think hapon nag-close tayo ng 61 pesos to 60 plus against 1 US dollar. Hindi ba dapat nakikita ito ng mga OFWs natin? Kasi dito tuwan-tuwa itong mga OFWs natin kapag malakas ang palitan ng piso at mahina ang dollar. True, Sir Ray. Medyo factor din po yun. Kasi kung halimbawa, they're paying the same amount in pesos. Although, syempre, may inflationary impact din po yun, Sir Ray. Di ba, in recent years, no? May kapalit yun eh. Maring tumaas nga yung palitan ng dollar tsaka peso. May pagtaas din sa presyo ng bilihin pag nag-i-import po tayo, di ba? Yung mga, kumbaga, pero at least, better off pa rin yung mga kumikita ng dollars at saka yung mga may dollars, so OFWs, exporters, BPOs, foreign tourists, foreign investors, better off pa rin sila, no? In the sense na, kumbaga, they need to send, kumbaga, to pay for a similar amount in pesos. Maybe the same or maybe a little higher, dahil lumakas po yung dolyar over the years, no? Mhm. Kahit this year lang, 7% na po, sir, mula lang noong February 28. Hawig naman po yan doon sa performance ng currencies dito sa Asia. Hindi naman tayo nag-iisa doon. Mhm. Magkakawig po tayo, no? Yung Indonesia, yung ibang ASEAN countries, no? So, dagdag kaagad na 7% pag nagpapalit sila ngayon, no? Compared lang ng February 28. Tapos, for the past more than 4 years, dati 51 lang yan. O ngayon, Mhm. 61, 60 yung exchange rate, no? O may 10 piso. Mhm. Bibirin nyo, Sir Ray, yung dati, 4 years ago, yung nagpapadala ng, example, $1,000, 51,000 pesos lang po yun. O, Mhm. padala silang $1,000 ngayon, yung dating 51,000, dadagdag na may 10,000, it's already 61,600 Mhm. pesos. So, Mhm. pero siyempre, ang realidad doon, pag gumastos din naman sila dito, napapalit na din, tumaas din yung mga presyo ng bilihin. Yan lang po yung Oo. mag-offset on. But they're better off pa rin kaysa naman purely pesos yung Mhm. kinikita nila. Yun. Mhm. Kaya, kung hindi naman masyado tumaas yung presyo ng mga gastusin ng mga pamilya dito, dependent sila, loved ones sila, ayun, yun din po yung ano, kaya medyo yung growth nag-slow down kasi mas malakas yung dolyar. Mas konting dolyar yung kailangan padala to pay for
the same amount, maybe similar amount in pesos compared to Okay. recent years, no? Okay. Kaya at saka yung isa pala isipan din, Sir Ray, siyempre hindi sila kung puwede namang yung mga may o yung OFW kahit yung mga pamilya nila kung di naman kailangan pa masyado yung gastusin. I'm sure merong iba kailangan na kailangan, pero Mhm. pagka naghihintay din sila na kung magpi-peak yun, dun nila Mhm. ta-timingan Mhm. na pagka medyo peak na, no? Mhm. Eh, ngayon naman malapit sa peak, so puwede nilang timingan yan, no? Kasi Okey. nagfa-fluctuate naman yan, like last month nag-fluctuate yan to Mhm. those 60 levels, nag-60-20, eh. Okey. So, ito yung Pero perfect time na medyo maganda sila magpapalit, okey. mataas po yung makukuha nila sa Pero ito, pamilya. Sir Mike, ito matagal ko ng, gustong tanungin sa iyo 'to, pero kasi very technical ito para sa akin, eh. I know you can answer this very, very, ika nga broadly. Anong epekto ng, anong epekto ng OFW remittances and sa paghina ng piso, laban sa US dollars plus the inflation na nakikita natin ngayon sa mga government bonds and treasury bonds na ino-offer ng government, sa market? Ah, kamusta po ang ano, ang treasury bonds at, government bonds natin sa harap ng financial situation na kinakaharap natin ngayon, 'di lang sa bansa kundi sa labas ng bansa? Yun Sir Ray, medyo ano yan, ito yung ibang side ng storya rin, no? 'Pag mataas yung dolyar, siyempre yung mga dollar loans ng bansa natin, whether sa gobyerno yan, sa bansa natin or sa private sector, mas nagiging mahal po yung pag-service natin. O halimbawa yung dollar loan, parang sa analogy natin kanina, eh, kung nakikinabang yung dollar earner, kabaliktaran dun sa mga may utang ng dollar at ibang foreign currency. Like yung utang halimbawa ng yung utang na $1 million ngayon, pagka ise-service yan kahit lalo na kapag nagma-mature na yung mga luma na dollar debt. Siyempre pambayad diyan pesos, eh, kung ang kinikita ng pamahalaan yung buwis pesos o may dollar loan siya nung mga dati pa, halimbawa magma-mature ngayon. So they would mas malaki po yung babayaran nila sir, eh. Halimbawa yung $1 million ngayon, o pagbabayad yung magma-mature na utang na $1 million, ano na siya ngayon, 61.6 million pesos ang kailangan. Samantalang 4 years ago, ang kailangan lang pong bayaran nung 51 siya nung bago mag-Russia-Ukraine war, 51 lang, 51 million. So dagdag siya ng kada $1 million, dagdag siya ng mahigit 10 million pesos. So dahil that's 20% more. Ay, yun po Mhm. that's the other side of the story, Sir Ray. Mhm. Yung mga may utang sa dollar. Halimbawa, Mhm. parang yung bansa natin kasi kasama rin po yung pamahalaan. Pagka meron tayong mga importation, kasi, we're a net importing country, ini-import natin halos lahat ng langis, 'no? At iba pa pong produkto, mga sasakyan, heavy equipment, mga wheat, yung mga wala tayo dito, pati nga yung ibang consumer goods. O gano'n din po yung palitan, Sir Ray. Over the past 4 years, we need to pay 20% more. Mhm. Kasi alam mo babayarin natin dun sa import bill, dati palitan 51 lang, ngayon 61 na. Mhm. So we need to pay yung dating $1,000 na binibili natin, example, o dati 51,000 pesos lang yung ilalabas na pesos, 'no? Ngayon 61,600 mahigit na. So Mhm. nadagdagan ng 10,000 mahigit, 10,000, that's 20%. At Mhm. ito lang, Sir Ray, mula lang nung giyera nagsimula yung giyera nung nagsimula yan February 28, wala pa mang 5 buwan yan, 'no, parang 4 at kalahating buwan pa lang po. Yung babayarin natin nun, halimbawa dati 57.60 po yung palitan, eh. 'No? Ngayon 61.60, 'di umakyat siya ng 4 na piso, 'no? Hmm. So that's 7%. So yung dati yung ini-import natin nung bagong maggiyera, February 27, kasi February 28 yung giyera. For every $1,000 nun, dati 57,600 lang yung pesos na kailangan natin. Mhm. Mhm. Ngayon, ang kakailanganin 61,600 pesos mahigit na. Okey. So, nadagdagan ng mahigit Oo. 4,000. So, Ay, that's 7% more. okey. Mag-aangkat tayo from palitan pala po ng pera yun, Sir Ray. Kaya yun po, may impact sa inflation yun. Kasi Yes. yung mga in-import natin, yung mga Mhm. langis, Mhm. we need to pay more. Wala pa po yung cost at yung presyo ng mismong produkto itself, palitan pa lang po ng pera, at nasa similar na sitwasyon po tayo compared to the other Asian countries dahil umakyat po talaga yung dollar. Hindi Mhm. lang naman dito, And sa and karamihan sa Asian and currencies. matanong ko lang, Sir Mike, how are we performing compared to other, Southeast Asian countries? Like say Thailand, Vietnam,
Singapore, Indonesia, kasama na natin pati Cambodia. How are we performing compared to them? Medyo hindi naman po pare-pareho talaga sa lahat 'no. Yung ibang ASEAN at Asian countries hawig sa'tin Mhm. 'no. At alam mo year to date 'no, halos lahat ng major ASEAN currencies naman, naapektuhan, nasa similar situation tayo. 'Yan yung Indonesia, tapos umakyat din kasi yung dollar against the Thai baht, 1-year high, against the Malaysian ringgit, 7-month highs yung dollar 'no. Pero yung extent medyo siguro yung mga kahawig natin palagi sa Asia, hindi lang po ASEAN, Asia 'yan, yung Indonesia, yung India, minsan yung Thailand din po 'no, sumasama sa ranking, yung South Korea 'no, lalo na since the start of the war. Kasi po yung ibang countries dito sa ASEAN, ang pagkakaiba po kasi nating Sir Ray, yung iba po actually karamihan naman ng kapitbahay natin sa ASEAN net exporting country. Mhm, mhm, Malakas sila mag-export, marami silang kita sa dollars. Halimbawa yung mhm. mga Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, kahit yung ibang Indochina countries 'no. Yung pero yung po malakas sila mag-export, Ang dami Mhm, nilang kita in dollars. Kahit nga po yung Taiwan ganyan, yung medyo malalapit sa'tin so ayun po yung sitwasyon nila. Mas maraming papasok yung kasi ang dami nilang ine-export na maraming produkto, electronics, consumer mga sasakyan, consumer goods, et cetera. Tayo, we're a net importing country, 'no? mhm. Nag-import tayo, so mas marami tayong meron tayong mga babayarin na kailangan bayaran in dollars, sila Mhm. kumikita in dollars. Kaya Yes. yung iba po, hindi po masyado umakyat yung dollar sa kanila kasi natatapatan nila ng inflow. Mhm, Actually masaya nga yung net exporting country na mahina yung currency nila, Kasi mas competitive sila. Tingnan niyo po yung Japan, sir, Ah, mas better off yung ekonomiya nila na mas mahina yung yen kasi lalong nag-umuusbong yung export business nila, yung export sector. Mga sasakyan na binebenta nila sa buong mundo, mas abot kaya ng mga mamimili sa buong mundo. Alam mo okey, yung mga nagtuturismo sa kanila, mas abot kaya lalo lumalago yung turismo nila. Kaya alright. ayun po yung mga weak currency is not bad in itself. Yung mga net exporting country, yung mga kumikita na marami sa turismo, kumikita more in dollars, kasi mas nagiging price competitive sila, mas abot kaya yung mga produkto nila, mas abot kaya magturista sa kanila at mas nagiging mura, dumadami yung demand at Mm, lalong lumalago yung ekonomiya nila. Tayo naman, kasi we're a net importing country, ang concern po natin, Sir Ray, parang yun din po yung concern ng monetary authorities. Pag tumataas po kasi yung dolyar, yun, ini-stabilize naman po, no? May alright. smoothening activities, may intervention kung kailangan. Kasi po, ang impact po niya sa inflation, yung kailangan stable yung exchange rate para stable din po yung inflation. Kasi yun po yung mandato ng central bank, price stability or stable inflation. Yun po yung mandato, gagawin po nila lahat to fulfill and to really, fulfill that mandate, no? Mhm, Kasi yun po yung kakaiba sa'tin, no? Although, hindi naman po meron din naman po sektor na kumikita ng dollars dito, yan yung mga OFW natin, sila yung nakikinabang, mga BPOs, yung mga nasa foreign tourism business, yung mga foreign investors, mas malaki po yung palitan nila, mas sila po yung dumadami yung kita nila 'pag yung kumita sila from abroad, whether from exports yun, yung kinita ng OFWs natin, kinita ng BPO. 'Pag pinapalit po dito, mas malaki po yung hmm, pesos. Hawig po dun sa mga net exporting countries. So yung alright, export sector, yung dollar earners, sila po yung nakikinabang. Yung mga nag-i-import, ayun po yung kasi siyempre inflationary, okey. tumataas po yung Pero Sir mas Mike nagiging mahal. nabanggit mo kanina isa sa mga nakikinabang, dito sa, exchange rate na ito between the Philippine peso and the US dollar is the BPO industry, ano ho. May lumabas kasi na figures na itong Philippine outsourcing industry natin na-overtaken na itong, remittances mula sa ating mga OFWs bilang pinakamalaking foreign exchange earning sector. Ito raw ay shift na nagre-reshape ng, property market at, nagre-redirect ng mga bilyong-bilyong piso sa investment. Kasi para lumalabas dito, itong BPO na overtaken yung OFW remittances bilang pinakamalaking growth engine drive property demand. So, anong reaction niyo dito? Nakita niyo rin ba ito, Sir Mike? Sir Ray, kasi tama po yun, na-overtake na.
no? Kasi ano rin po, may resilient din yung BPO. Kaya nga po lumalago yung bilhin niyo Sir Ray, isa yan sa nakaambag din bakit naging upper middle income country status tayo. Although it's long overdue, almost 40 years in the making yan, pero parang estudyante yung bansa natin at finally naka-graduate na do'n. Mhm. Natagalan lang pero nakatulong din yan Sir Ray. Bilhin niyo, whether we like it or not, ayun po yung realidad. Although it's not, well, we need to also, yun naman sabi naman ng World Bank, siya yung naggrado nun siya yung nagbigay ng pagtaas ng status ng bansa natin to upper middle income country status. It doesn't say everything, no? Kumbaga yung inflation nandun pa rin, yung kahirapan nandun pa rin, yung inequality between the gap between the rich and the poor nandun. Pero nonetheless, lumago yung buong bansa natin. Yung distribution na lang siguro po yung ano. Pero the thing is, Sir Ray, we need to really acknowledge also, isa rin yan dun sa nagpaambag. Long overdue, long delayed, pero Mhm. maybe 2 million BPO employees, workers, 2 million. Samantalang more than 20 years ago, 21 years ago, 2004, 100,000 employees lang po yan, Sir. From Mhm. 100,000 employees to 2 million. At hindi na sila kailangan mag-abroad. Dito na lang. Mhm, mhm. Nandito na yung mga BPO eh. Mhm. Tapos, yung kinikita niya, tama yung sabi niyo, Sir, mortgage $40 billion. Mhm. At this year, mga around $42 billion. Mhm, mhm. Lagpas na siya doon sa OFW remittances na $40 million. World Mhm. Bank data po din yan eh. Consistent naman, may BSP data, may World Bank data, consistent. Pag pinagsama-sama lahat, mga $40 billion. Mhm. Fourth Mhm. largest tayo. So, nandun yung resilience kasi Sir Ray, bakit sila nag-outsource dito? Kasi mas mura sa Mhm. Pilipinas. Mhm. No? At ano yan, counterintuitive yan. Hindi naman counterintuitive, but mas ano yun eh, contrarian. Mhm. Kailan humihina yung world economy? Diba noon, case in point, Sir Ray, dun pagka nung US recession 2007 to 2009 and yung global financial crisis sa mga panahon na yon, may problema sa US at sa world economy. Kailangan nila mag-cost cut. Lalong umusbong yung BPO natin. Doon nag-accelerate yung growth. Kaya nga Mhm. yung pinanggalingan, 100,000 employees lang 2004. Ngayon, 2 million. Kasi Mhm. para makasurvive sila or at least maging profitable, no, to weather yung mga crisis periods in the past, nag-outsource sila, nagko-cost cut sila. So dinadala nila yung mga trabaho dito. Alright. Kasi it only cost them Mhm. like 20 cents to the dollar. At ngayon, umuusbong pa po yung mga probinsya kasi mas mura po yung upa, cost of living, yung Mhm. mga outside Metro Manila. O punta ka sa, kaya nga nagbo-boom yung Iloilo, Bacolod. Yung growth ng Iloilo, Bacolod, double the national average. Okay. In Mhm. recent years, 10% yung growth ng dalawang yan. No? Maybe previous 2 to 3 years, 10%. Samantalang yung national average, mga 5-6%. No? Alright, Kasi oo. dahil mas lalo nakakatipid doon, mas panalo at yung mga trabaho, hindi na kailangan makipagsiksikan sa mga lungsod. Yes, oo. Doon na. Mhm, Doon nandun na. na. Kaya kaya ano po yan, Sir Ray, pero siyempre may AI. Parang balansin natin lahat. Kasi napaka-optimistic ng target ng asosasyon din, maybe 2 to 3 years ago na 59 billion yung target, no, by 2028. So, nag-reality check lang, kinalibrate lang. Kumbaga ano, pero nag-grow pa rin, Sir Ray. Yes, Diba, okay. Alright. this year, 42 billion. Last year, 40 billion. Nag-grow pa rin. Alright. Pati in Pero the coming years. Sir Mike, itong nangyayari ngayon, patuloy na nangyayari sa Middle East, kasi nga itong Strait of Hormuz parang pundidong ilaw ano, bukas sara, bukas sara, bukas sara. Ngayon mukhang sinabi ng Iran na, sarado ang Strait of Hormuz, pero sinasabi ng US, hindi sarado ang Strait of Hormuz. Sinasabi ni US Donald Trump, pagpapataw ako ng toll. Tapos nagbago na naman ang isip, sabi, hindi na toll. Ano na lang, mga bilateral agreements, parang investments na lang for the US, yun ang gagawin nilang pinaka-toll, hindi na raw toll. Pero far beyond that, ano ang nakikita mo ngayong epekto dito sa atin, sa ekonomiya natin, kapag nagpatuloy pa rin itong ganitong klase ng sitwasyon sa Middle East? And of course, itong nakikita mo ring epekto, sa OFW remittances, ano ang maire-recommend mo dapat gawin ng gobyerno to lessen the impact? Well, una, Sir Ray, kasi the country import almost all of its oil, petroleum fuel requirements. Even mga LPG, diesel, jet fuel. Imported po halos lahat yan. At karamihan galing po kasi sa Middle East. No? Lalo na dito in this part of the world sa Asia. Kasi yung dumadaan sa Strait of Hormuz, that's 20% of all of the world's oil and about
more than 20% ng lahat ng liquefied natural gas. So, well, siyempre, short-term solution, we need to diversify further our sources. No? Hindi tayo masyado dependent sa Middle East. Kaya alam naman natin yung vulnerability. So, yan, yung mga mas malalapit sa atin sa Asia Pacific. No? Ayan, tulad niyan, 'di ba, yung may working visit po sa Singapore, 'no, maraming refineries do'n, puwede rin bumili do'n, 'no? At, sa alam mo yung mga bansa na maraming inventaryo, maraming refineries, puwede dito sa Asia, puwede natin sila pagbilhan, 'no? Tapos yun nga, yung 'di ba may mga state visit sa Canada, 'no? Marami silang langis do'n, marami silang mga natural gas, mga energy products, mining products. So, yun, that's one way to diversify. Yeah, medyo malayo nga lang yun, pero at least Mhm. hindi tayo totally yung babawasan yung and that's a short-term solution, sorry. But the Mhm, yes. long-term and the structural solution, talagang no choice but for many countries, not just us, aggressive yung pag-shift sa renewables. Yung Okay. solar, Hmm. wind, offshore wind, geothermal, and yung mga tulad even nuclear, no? Yung mga hydro kasi nagfa-fluctuate po yan pagka may summer season. Pero yan, isa rin po yun sa option. No, yung cleaner kasi kahit naman bago maggera, kahit bago mag-pandemic, ini-encourage yung shift to renewable energy. Kasi maraming bansa, maraming company, gusto na i-reduce yung carbon footprint nila, yung Hmm. carbon emission. May mga target yan, zero emissions eh. So, kasama po yun. In fact, yung Asian Development Bank may facility, meron yan assistance program sa mga power plant na coal fire, i-retire nila, gawin nilang renewable, tulad ng solar, tulad ng wind, offshore wind. Meron financial assistance program na para i-transition at i-retire yung mga coal-fired power plant. So ang So, away ibig from coal, papunta sa renewables po, so Sir ang Ray. ibig sabihin na Sir Mike, meron kang short to middle term ika nga solution or recommendation. Yung short term to the middle term is yung diversification ng sources, no? Ng sources of energy or petroleum products. Besides dito sa mga bansa sa Middle East, ang long term solution is talagang magsi-shift na from fossil fuel to ika nga renewable energy, renewable sustainable energy, or even to ika nga electric powered ano na. Yun ang pinaka short and middle at saka long term recommendation. Opo, tama po 'yun, Sir Ray, kasi ultimo sa mga sasakyan, malakas yan gumamit ng krudo, internal Mm. combustion engine. So, dumadami na rin yung sales ng electric vehicles, mga hybrid vehicles. So, dun na talaga mga e-bikes, 'no? So, dun na talaga papunta, 'no? Yung medyo on the short term din 'yun, eh, 'no? Kasi immediately mga, nagta-take action na yung mga kababayan natin para kahit yung mga transport group, gano'n din, yung mga fleet nila, yung mga fleet din ng corporate, even government, eventually nagta-target sila na certain percent, EVs na or hybrid vehicles na. Mm. So, para hindi tayo masyado dependent Mhm. dahil nga until now, ini-import natin halos lahat ng mga langis natin, Mm, yeah. petrolyo, gasolina, diesel, jet fuel. So, bukod sa usual na kasi meron ng template, pagka may pagkakataon na ganyan, every 4 years na yan, 'no? Yung pag-spike ng presyo ng langis, wala tayong control, giyera yan, geopolitical risk, o tapos tumataas yung mga presyo ng bilihin. May templates na po tayo diyan bukod sa conservation. So lalo pa yung tingin kasi tulad ng EU, yung EU, Sir Ray, 'di ba nagka-Russia-Ukraine war, no? Ayaw nila masyadong dependent sa Russia for natural gas. Ginawa nila, Sir Ray, Mhm. in-accelerate nila yung EU, yung solar power production. Nalagpasan na ng solar power yung coal-fired power plant sa production ng kuryente. So, talagang posible. Posible naman po, Sir Ray, kung talagang sineryoso. O, para hindi sila, dahil nga kinondemn nila yung Russia sa paggera sa Ukraine. So, binoboycott nila. Ultimo, hanggat maaari, ayaw nila maging dependent sa Russia. Kahit naka-pipeline yung mga natural gas na energy supplies sa EU. So, yun po, there's no, pati naman past 2 years, sir, past 2 to 3 years, sir, ang biggest investments po natin, renewables. Alright. Yung mga wind, offshore wind, galing sa Europa. No? Yung mga, sila po yung expert dyan yung mga Okay. Europeans So Mm. sila yung mag-invest ng malaki dito sa Pilipinas din. Yung kaya, mapunta na po talaga doon, sir. No choice but to really, if you look at regulatory wise, yung trend sa buong mundo, well, bumaba na rin yung presyo ng mga renewable energy. Tignan nyo, sir, ngayon, Philippines is the second biggest purchaser in the world ng solar power panels from China.
Okay. At, Well, kaya it goes to show kahit sa mga bahay-bahay puwede na, 'no? mhm. Parang ang laki din nun, kung totoo yung estimate nila, ilang ilang megawatts yung equivalent nun, thousands of mga 2,000, 3,000 megawatts. Of course, i-verify pa natin further 'yan, 'no? Pero gano'n kalaki pala yung binentang solar power panel sa Pilipinas, 'no? Ano 'yan, Mm. at the household level, mga bahay-bahay, yung mga institution, mga whether mga ano 'yan, mga business establishments, mga malls, mga opisina, mga eskuwelahan, mga planta, 'no? Yung mga may malalaking space lalo na sa bubong, Alright. 'no? Lahat 'yan Okay. kung puwedeng i-harness, kaya tapos ayan na-launch na. 'Di ba tina-target nga ng isang grupo dito sa Pilipinas to become one of the biggest solar power facilities in the world. Mm. Tinatrabaho, 'di ba, la-launch lang nun early this week, 'no? So dun na po talaga papunta si Ray, para Alright. hindi tayo masyado dependent sa imports, Alright. 'di With ba? that, Sir Mike, May naku opo. maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo. Again, as usual, for giving us a more wider appreciation dito sa figures na pinag-uusapan, lalo na kapag figures na ganito, mga figures, mga remittances, inflation, and of course, yung nga pong pinaliwanag po ninyo ngayon lamang at yung transition from fossil fuel, ano yung mga benefits at ano yung mga benefits at future na pwede nating makita from the transition on a long-term basis from fossil fuel to renewable and sustainable energy, including electrification ng Pilipinas as against fossil fuel. Maraming salamat po, Sir Mike. Thank you very much. Maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back at good morning to everyone. Thank you very much. Ang ating pong RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricafort. So lumalabas hindi lang OFW remittances ang nakapagpapasok ngayon ng malaking halaga ng mga foreign currencies sa Pilipinas. Na po, meron na ring malaking share ang BPO industry o yung BPO IT industry natin. Lalong-lalo na kapag pinag-uusapan yung growth engine pagdating sa property demand. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na tayo, dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Matapos natin makausap si Mr.
Michael Ricaport, ang ating RCBC Chief Economist sa usaping ekonomiya at pinansyal at remittances. Dadako naman tayo ngayon live and direct from New York, USA. Kasama naman natin ang isa pang Mike. Yan. Pero ito ay isang veteran broadcast journalist. Walang iba kundi si Mr. Mike Cohen. Mike, magandang umaga from the Philippines. Magandang gabi naman mula dito sa Nueva York. Umuulan, kumukulog, kumikidlat sa paligid ko na yun dito. Ganon, umuulan at Thunderstorms. kumukulog, Oo. kumikidlat ba? Ba? Opo. Para na nga yung temperatura namin na yun, mas mainit pa sa Maynila. Ah? Oo, ng konti. Okay. Kasi Fahrenheit dito, I don't know the exact in centigrade. Nasa mga 96 degrees kanina. And alam mo, yung mga bahay dito, hindi tulad sa Pilipinas na may cross ventilation, may design na ganyan. So actually, yung problema dito na yun, even sa ating mga kababayan at lalo yung mga nasa caregiver community, mga nag-aalaga ng mga matatanda dito sa Amerika, ay yung init. Kasi kulong sa loob eh. Design kasi para yung init hindi sumingaw. So meaning nakaranas, balita ko kasi sa Europe, nakaranas sila ng matinding heat wave. No? Opo. Sa US, nakaranas din dito kayo. Na rin. Dito Nakaranas na rin. din. Tapos meron din kaming parang yung naalala mo yung sa Brunei and sa Malaysia, yung mga sunog na malawak. Gayon din, meron din kami dito. Kanina na nga sabi ng anak ko pag uwi niya galing trabaho yung itsura daw ng himpapawid, yung langit parang kulay green Uy. dahil sa kapal ng usok na nanggaling doon sa mga nasusunog na mga kagubatan sa bansang Canada at dito sa may bandang Wisconsin. Malawak yung mga forest fire kasi dito. Okay, alright. Pero sa ngayon, like you said, umuulan, kumukulog dyan sa Nueva York. Opo, Yun, kumukulog, kumikidlat, umiinit ang panahon at Wow. mainit din yung ating topic dito. Yes, tungkol sa mainit giyera. ito. Kasi sisimulan ko na Mike sa Yes, sir. paano kasi ito na naman yung nagiging komento dito sa Pilipinas ng mga ating mga kababayan, parang daw pundidong ilaw itong Strait of Hormuz. Bukas sara. Ngayon sinabi ng Iran sarado ang Strait of Hormuz, pero pinanindigan ni US President Donald Trump na hindi bukas ang Strait of Hormuz. At meron siyang naging earlier na mga statements na magpapataw siya ng toll fee, pero binawi niya ulit iyon. Hindi na raw toll fee, kundi parang mga investments na lang, idadaan na lang sa mga investments in favor of the US in guarding and making sure yung safe passage sa Strait of Hormuz. Yan ba ngayon ang pinag-uusapan sa Estados Unidos, at ano nagiging epekto niyan sa US? Kamusta ang feedback ng ating mga kababayan, lalo na ng mga US citizens diyan sa nangyayari ngayon? Mike. Well, obviously, walang may kagustuhan ng bumalik yung gera kasi nagkaroon na ng negotiation, nagkaroon ng agreement, ng Memorandum of Understanding, pinemahan ng bawat panig. Pero tulad ng dati kong naiulat sa inyo, 4 yung pangkat sa bansang Iran na nagpapatakbo ng kanilang pamahalaan ngayon habang sila ay nasa matatawag natin na stage of reconstruction ng kanilang gobyerno. So yung mga nasa IRGC o yung kanilang religious military side ay medyo tuwing may agreement ginagawa itong mga diplomat, hindi sumasangayon itong IRGC. So yan yung nagiging problema. And minsan may usapan sila, maayos yung usapan, nagiging yung agreement na tutupad, nabubuksan na yung port, nababawasan na yung gulo, bigla lang may babanatan na naman isang barko. Sa atin naman, sa ating mga kababayan, yung direktong apektado dyan, yung ating mga tripulante na nasa barko. Kasi sila ang number 1 na apektado. Tandaan natin, sa bawat I think the figure is 1 in every 3 ships na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Isa sa bawat 3, yung tripulante na nasa barko na yan, magpapatakbo ng barko na yan, ay Pilipino. Okay. So imagine there are hundreds of ships sa loob ng Persian Gulf
And so far, lumalabas mga 20 a day pa lang 20 to 30 a day lang yung nakakalabas. Mhm, Meron mhm. na nakakalabas. Pero marami pa rin naiipit dun sa loob ng Persian Gulf. Marami din pumapasok para mag-deliver ng mga cargo, yung mga produkto na kailangan din ng mga mamamayan na nandoon sa loob ng mga bansang yan. Kasama na rin doon sa mga mamamayan na apektado ang almost 1.7 million Filipinos na nasa iba't ibang bansa doon sa loob ng Persian Gulf. Mm. Pero how is the American people ikang seeing this war na parang walang katapusan? Ano ba sila dito? Ano ba kung magsasagawa ba tayo ng survey, will most or majority of the American people still support itong the US and Iran war? I think so long as the war in Iran is not touching American shores directly, Mhm. walang ginagawang terror attack halimbawa or mga direct action yung Iran laban mismo sa continental United States o Hawaii o Alaska o yung mga territory ng US, hindi ito gaano nakakaapekto direkta sa mga mamamayan ng Estados Unidos. At Mhm. bukod dyan, dahil malapit ang midterm elections, talagang pinipilit ng mga Republican at gayon din yung mga Democrat na maging political issue ito. Mhm. Kaya ng dahilan na gusto rin ni Pangulong Trump itigil na itong gera nito. Mhm. Actually, naka-recover na yung presyo ng gasolina. Bumaba na ng gusto sa maraming mga lugar dito sa Estados Unidos. Mhm. Kasi bumaba na rin sa merkado ang presyo ng langis. Dahil dyan, itong panimula muli ng gera ay talagang isang halimbawa na nagpapakita na meron pa rin problema sa Iran Mhm. dahil yung 3 o 4 na faction ng gobyerno nila doon ay yan ang nagpapagulo dito sa sitwasyon. Nakakaintindi yung ibang mga Amerikano dito sa pangyayaring ito. But it is also affecting kanina, 103 Democrat congressmen refused to ratify a bill for the military budget at supplemental budget para sa armed forces ng Estados Unidos. Mhm. That is very rare. Tapos yung the same group of 103 congressmen, karamihan ito i-influensyahan ng grupo nila Bernie Sanders, yung mga Democrat socialist Mhm, mhm. na tawagin, ay nagkaroon sila ng isang effort kasabay na rin ni Chuck Schumer, yung Democrat leader sa Senado at senador namin dito sa Nueva York, na bawasan na or i-limit ang suporta sa bansang Israel upang ito na yung isa pang panig ng kaguluhan ito. Dahil tuwing tumitira ang Israel sa Lebanon, doon sa kaalyado ng Iran na Hezbollah, gumagawa naman ng Iran ng halimbawa isang missile titirahin ng Israel yung isang kampo ng Hezbollah sa Lebanon, titirahin na naman ng Iran ang isang barko na dumadaan doon sa Strait of Hormuz. Mhm, mhm. So, ang gusto nila Senator Schumer at gayon din yung si Hakeem Jeffries, yung liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso, ay mabawasan na rin yung suporta sa Iran upang lessen yung chances na masimula muli at mamitsa ulit yung gerang ito. Okay. So may nabanggit ka kanina 103 na mga Yes, lawmakers. 103 congressmen. Congressmen. decided that Ano 'yun? Magkasama Republican no, at Democrats. solid Democrat yan. Solid Democrat. Solid Democrats. But remember, there are 435 congressmen in the U.S. Congress. Mhm, mhm. So 103 out of the Democrats, which is basically half. Mhm, I believe the Democrat numbers are around 418 or 420. mhm, Kasi mhm. meron din mga independent who caucus with the Democrats or caucus with the Mhm, Republicans. mhm. So from what we can tell at this time, this group or this block of 103, hindi sila naging successful dun sa harang ng defense budget. Mhm. Pero nakaapekto sila sa botohan at nagpakita na meron talagang hati yung Democrat Party Mhm. dito sa suporta sa armed forces ng Estados Unidos, which normally hindi nangyayari yan or pambihira mangyayari yan dito sa Estados Unidos. Okay. Pero what does that mean
for the United States Armed Forces ngayong may ganyan, may delay. Well, hindi naman maapektuhan yung kanilang mga sweldo, hindi naman maapektuhan yung kanilang mga benepisyo, hindi naman maapektuhan yung halimbawa suporta sa mga pamilya. Tandaan natin, there's about 20,000 dependent families ng armed forces ng Estados Unidos na nakatira dyan sa Pilipinas. So wag muna po kayo magkatabi. Hindi naman kayo directly affected dun sa salaries. Pero ito ay supported dun sa mga kagamitan na ginagamit sa gera tulad ng mga missile, mga bomba, mga bala, mga deployment ng mga barko. Tandaan natin, isang aircraft carrier battle group pag yan ang nag-deploy, nakakahalaga yan ng halos $13.5 million isang araw yung operational cost nun. So isang aircraft carrier lang at yung kanyang mga support vessels yan. There are 2 aircraft carriers currently deployed malapit sa Persian Gulf. Alright, wow. And 50,000 US troops. Okay, so sa ngayon, sa nangyayari ngayon sa Middle East, Mike, yung There is divisions. There is definitely divisions Yeah, within the United States, and there's definitely divisions to see an end to this yes. the soonest possible way. And mapapakinggan din naman ni Pangulong Trump yung sinasabi ng mga opposition Democrats, yung kanilang mga pahayag ay pinapakinggan din naman. Pero yung sumatotol na lahat, ito ay nagiging usaping political na. Kasi malapit na rin ulit ang susunod na halalan. Ito ang midterm elections para sa Kongreso at Senado at mga local na naabot siguro sa mga bandang November kung hindi ako nagkakamali. Alright. With that, Mike, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin, ha, sa lagi mong pagtanggap sa aming mga request para malaman namin ang pulso at kaganapan dyan sa United States, lalo na sa kinalalagyan mo sa New York, ha? Yan. Sana po hindi kami nakakaabala sa iyo, ha? Salamat din sa inyong pagtawag sa akin. Siguro, bakit siguro, Mike, total na pag-uusapan na rin lang naman natin. Matanong ko lang, willing ka bang magkaroon ng regular program sa Radyo Pilipinas World Service? Well, kausapin mo yung ahente ko. Sige. Yung aking anak yan, yung mga boss ko na yun dito. Okay, sige. Para magkaroon tayo ng regular flow ng information. Straight Alam mo, from USA. naging-enjoy ako na semi-retired. Yung aking role na yun ay mag-alaga ng anak na medyo nagtatrabaho na. Okay. So ako na yung tagaluto, tagalinis, tagalaba. Oo, yan. Yan trabaho ng mga nakakatanda, mga PhilAm dito sa Amerika para sa kanilang mga pamilya. Well, don't worry, we will try to talk kung sino man ang dapat kausapin. Anyway, maraming salamat, Sir Mike. Thank you very much. Maraming salamat. Si Mr. Mike Cohen, ang ating veteran broadcast journalist, live and direct from Nueva York, sa New York, sa US of A. Ayan, okay. So yun po yung epekto na nangyayari ng mga on the ground, on the level yan, ha, mula sa US. Yung epekto ng patuloy na nangyayaring gera sa pagitan ng US at ng Iran, at sa epekto pa rin ng bukas-sara ng Strait of Hormuz. So politically, nakakaroon ng epekto sa US Congress, maging sa US Senate. Nakakaroon din ng epekto, of course, sa kabuhayan ng mga Americans, and that includes, of course, the Filipino diaspora, yung mga kababayan nating naninirahan at nagtatrabaho sa Estados Unidos. And of course, natanong na rin natin kung maglalabas ng survey sa Estados Unidos, susuportahan pa rin ba ng mga Amerikano kasama na ang mga Filipinos living and working sa US, kasama na yung mga territories ng US, meaning Guam, Guam, Hawaii, yung mga territories na yan, susuportahan pa rin ba nila ang gera ng US laban sa Iran? May nabanggit si Mike Cohen, ang sabi niya, as long na hindi nakakarating sa continental USA itong mga pag-atake o terrorist attack na maaring magmula sa Iran, palagay niya, hindi naman niya sinasabing ito ay base sa isang survey, kundi palagay niya, mananatili pa rin yung suporta. Although medyo may mga pumupuna na, pero nandoon pa rin yung suporta. Lalo na, gusto na rin po kasing tapusin ni US President Donald Trump itong
itong sigalot na to, itong giyera na to sa pagitan ng US at ng Iran dahil malapit na rin yung kanilang political exercise. May mga political exercise na naman sila. Malapit na rin matapos ang term ni US President Donald Trump. Magkakaroon din sila ng another, I think, elections this November. So, politically speaking, mas maganda kung matatapos na itong giyera ng US at Iran, hindi lang para sa political situation sa US, kundi para sa global economic situation ng buong mundo, especially sa mga developing countries such as the Philippines. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo ng isa pang edisyon ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, sa ating production team, ang ating executive producer si Miss Stephanie Vicente na kumuha ng double M ngayong araw na ito. Pero kulang na lang ng isang M para 3M na. Yan, di ba? Okay, pero 2M tayo ngayon. 2M ang edition natin ngayon. Mike Recafort and Mike Cohen. Yan. Hindi lang nakasunod si Professor Mike Bato. Yan. maraming salamat. And of course kay Drizzle Nanyong. Yan, isa rin sa nag-push para makuha yung 2M na ano. Syempre sa ating pong Master Control si Miss Emilio Jonella, sa Wirecast si Hero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.